Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Ako po ang inyong Papa Dudut. In-invite kayong lahat na hanapin ang isa ko pang channel, ang Papa Dudut Vlogs. Mag-subscribe na po doon para you get to know more ang inyong Papa Dudut. Sa ating episode ngayong araw, sa pagbuo nga ng pamilya ay hindi lamang isang tao dapat umiikot ang mundo mo. Lalo na kung may mga anak na kayo ng asawa mo. Isa para sa lahat at lahat para sa isa. Ito ang dapat na ginagawa ng isang pamilya, pero minsan sa labis na pagmamahal natin sa ating mga anak ay nakakalimutan natin ang responsibilidad natin bilang isang asawa. Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo at sa lahat ng iyong mga tagapakinig. Ako nga pala si Lori, 51 years old at mula sa Caloocan. Matagal na ako nakikinig sa programa ninyo at pananahi kasi ang tanging hanap buhay ko at naging libangan ko na ang subaybayan ang mga kwentong binabasa ninyo. Marami kasi akong natututunan hindi lamang patungkol sa pag-ibig kundi pati na rin sa buhay. Ang totoo niyan, noon ko pa gustong magbahagi ng sarili kong storya sa inyo. Pero hindi ko kasi alam kung paano sisimulan. Lalo pat hindi ako magaling magkwento sa sulat. Kaya sana ay makapag-iwan pa rin ng aral itong sulat ko kahit na papaano. Papa Dudut, sisimulan ko ang sulat ko sa kung paano kami nagkakilala ni Noli. Nagtatrabaho na ako noon bilang mananahi at naghatid ako ng tinahikong kurtina sa karinderya kung saan ko nakilala si Noli. Nagkabungguan kasi kami at nalaglag ang nakasupot na mga kurtinang tinahi. Kaagad naman niya akong tinulungan sa pagpulot noon. At doon na nga kami nagkapalitan ng pangalan. Hindi nagtagal ay niligawan niya ako at naging magkasintahan na nga kami. Mabait si Noli kaya nagtagal talaga ang aming relasyon, Papa Dudut. Sobrang bihira kami kung mag-away tapos ay ramdam ko pa ang pagmamahal niya sa akin. Pareho na kaming solo sa buhay kaya nagdesisyon na rin kaming magpakasal pagkatapos naming i-celebrate ang unang anibersaryo ng relasyon namin. Kagad naman kaming nabiyayaan ng 2 anak at sa halos 18 taon na pagsasama naming pamilya ay naging simple lamang ang buhay namin at nakontento kami doon. Hindi malaki ang kinikita naming mag-asawa sa mga trabaho namin. Pero masasabi kong alagang-alaga at busog naman sa pagmamahal ang mga anak ko. Sinikap kong mapalaki sila ng maayos. May pangarap, may paninindigan at syempre may takot sa Diyos. Ako kasi yung tipo ng tao na ang pagiging ina o magulang ang pinakapangarap sa buhay. Kaya lahat ay ginagawa ko. Maipakita at maiparamdam lang yon sa mga anak ko. O Clara, Andoy, magsibangon na kayo dyan. Anong oras na aba? Para kayong mga walang pasok ka. Gising ko sa 2 anak namin. Nanay naman Reklamo naman ni Clara. Anong nanay naman? Ikaw Clara ha? Ikaw ang panganay. Dapat ikaw ang manguna na gumising ng maaga. Hindi yung ikaw pa yung mismong pasimuno sa kapatid mo na magbabad sa TV paggabi. Hala, bangon na dyan. Muling gising ko pa sa kanila. Si nanay talaga inaantok pa ako Ang wika naman ni Clara. Tumayo ka na dyan. Huwag mong hintayin, kurutin pa kita para lang magising ka. Naiinis na sabi ko. Sandali lang po, Nay. 5 minutes. Wika niya na nagkumot pa. Aba, magkukumot pa talaga tong batang to bumangon ka na dyan, sabi Mas mataas na ang boses na wika ko. Eto na, babangon na. Kasi naman nakakatamad pumasok. Pabulong na reklamo niya. Hoy. Narinig ko yung sinasabi mo anong tinatamad pumasok? Grade 4 ka pa lang, ganyan ka nakatamad. Aba, ano na lang ang mangyayari sa yung bata ka kung hindi ka magtatapos ng pag-aaral mo? Kung alam mo lang kung gaano kahirap ang buhay mo, kaya huwag kang magreklamo ng ganyan. Mahabang litanya ko sa kanya.
Saka lamang sumunod si Clara sa sinabi ko at pumasok na sa kusina para kumain ng almusal. Inayaan ko namang matulog pa ang bunso kong si Andoy dahil panghapon pa naman ang klase niya. Bilisan mong kumain at maligo ka na, pagkatapos paplansyahin ko na ang uniforme mo, utos ko pa. Lori, nalaban mo na ba yung polo kong puti? Tanong ng asawa kong si Noli. Ano? Balik tanong ko na busy sa ginagawa kong pagpaplansya. Sabi ko, yung polo kong puti, nalabhan mo ba? Ulit naman niya. Naku, hindi yata. Inuna ko kasi ang uniforme ng mga bata kahapon, sagot ko. Ganun ba? O sige, maghanap na lang ako ng ibang t-shirt na puti. Wika naman niya. Hala, sandali, tingnan mo na lang dyan sa aparador kung meron. Ay naku Noli, alam mo namang sa mga bata pa lang ay pagod na ako. Puno na yung utak ko sa pag-aasikaso kaya ang dami kong nakakaligtaan. Wika ko pa. Ayos lang naiintindihan ko. Didiskartehan ko na lang, ang wika naman ni Noli. Paano yun? Hindi ba dapat yung mga konduktor sa inyo ay lagi naka-puting uniforme? Nag-aalalang tanong ko. Hindi bali na nga lang at didiskartehan ko na lang, sagot pa niya. O siya, ikaw nang bahala ha. At inaasikaso ko pa tong mga uniforme ng mga bata. Ang sabi ko naman habang nagpaplansya. Pasok na ako sa trabaho, paalam niya. Ay teka, hindi pa kita napaghahanda ng babaunin. Bigla ko namang naalala. Nahanda ko na, nagsandok na ako ng kanin at ulam. Nasa baunan ko na. Sagot niya bago tuloy ang umalis ng bahay para pumasok na sa trabaho. Sa pamilya namin, alam ni Noli na maasikaso talaga ako sa mga anak namin. Yung tipo na halos hindi ko na naaasikaso ang asawa ko at ayos lang naman yon sa kanya. Naintindihan niya na hindi madali ang ginagawa kong paghahati-hati ng oras ko sa kanya at sa mga anak namin. At sa trabaho ko pa. Hindi madali ang maging padre di pamilya pero hindi rin madali ang maging isang ulirang ina. Ako pa naman yung tipo na gusto na walang nakakalimutan para sa mga anak ko bago sila pumasok sa eskwela. Lahat ay inaasikaso ko na at papasok na lamang sila para mag-aral. Sabi nga ng iba ay masyado ko raw silang binibaby dahil sa pag-aalaga ko. Pero alam ko na deserve yon ng mga anak ko. Deserve nila na mahalin sila at alagaan ng kanilang mga magulang. Madalas din papadudot na ganon lagi ang eksena namin sa bahay tuwing umaga. Noong maliliit pa ang mga anak ko, alas 5 o kung minsan ay alas 4 pa lamang ng madaling araw, hindi na ako nagkakanda-ugaga sa pag-aasikaso sa mga bata. Madalas akong puyat at pagod, pero ayos lang. Ganon naman talaga kapag magulang ka. Okay lang sa iyong magsakripisyo alang-alang sa mga anak mo. Kaya nga lang papadudot habang lumilipas ang panahon. Habang lumalaki ang mga bata palaki rin ng palaki ang mga gastusin at konsumo ng pamilya namin. Doon ako nagsimulang mag-alala ng sobra. Nakaugalian ko rin tuloy ang sobrang pag-iisip. Palagi akong may tanong na paano na kung ganito? Paano na kung ganyan? Ayokong magkulang sa mga pangangailangan ng mga anak ko kaya todo kayod talaga ako papadudot. Lagi akong stress kaya pati tuloy yung ibang mahalagang parte ng buhay ko napapabayaan ko na. At dahil doon papadudot, madalas akong naaabutan ng asawa kong si Noli na nananahi hanggang madaling araw. Hindi rin naman kasi malaki ang kinikita ko sa trabaho na yon kaya dumodoble o triple kayod talaga ako para kumita. Nakakapagod at nakakaubos ng energy pero syempre wala akong hindi kakayanin para sa mga anak namin. Ayun nga lang, hindi ko maiaalis sa asawa ko ang mag-alala sa labis na pagtatrabaho na ginagawa ko. Napansin niya kasi na hanggang madaling araw ay nagtatrabaho pa rin ako. Palagi ko na lang pinaiintindi na ginagawa ko ang mga yon para sa mga gastusin sa bahay at sa mga anak namin. Lori, huwag mo masyadong isipin ang mga bagay na tungkol sa pera.
Nasusolusyon na naman lahat ng problema. Hindi ba yan ang lagi kong sinasabi sa'yo? Paalala sa akin ni Noli nang maabutan na naman niya akong nananahi hanggang 2:00 ng madaling araw. Oo nga, nasusolusyonan nga eh. Kaso, pati yung paghahanap ng solusyon poproblemahin mo rin. Isipin mo na lang ha, high school na si Clara at Andoy. Mabilis lang ang panahon, bukas makalawa, college na yan dalawang yan. Diyos ko, napakamahal pa naman ang matrikula. Sagot ko naman. Ayan ka na naman, isip ka na naman ang isip, wika pa niya. Anong gagawin ko? Pag hindi ko inisip yung mga yon, parang hindi ko na rin pinaghahandaan. Gusto ko handa tayo sa lahat ng pwedeng mangyari sa hinaharap, katwiran ko naman. Alam ko ang sinasabi ko lang balansehin mo ang lahat. Alagaan mo rin ang sarili mo dahil pag ikaw naman ang nagkasakit, mga bata rin ang kawawa. Paliwanag ng asawa ko. Nako Noli, sa hirap ng buhay natin ngayon, sa sitwasyong kinakalagyan natin, mahirap pang magbalanse, wika ko pa. Kaya nga nandito ako, hindi ba? Lori, asawa mo ko. Pag kailangan mo ng tulong, sabihan mo lang ako. Paalala pa ni Noli. Marunong ka bang manahe? Taas kilay na tanong ko. Aba syempre, hindi naman yun ang tinutukoy ko. Natatawa namang sagot niya. Kita mo na? Alam mo, ikaw ang dapat na magpahinga na at maaga pa ang punta mo sa terminal bukas. Huwag ka na magpuyat at baka magkamali ka pa ng pagsusukli sa mga pasahero mo bukas. Mahirap na, wika ko pa. Paano kung ayoko? Gusto kong hintayin kitang matapos dyan para sabay tayong matulog. Para katabi kita, nakangiting wika niya. Naku Noli, tigilan mo ko. Hindi na tayo mga teenager, tumatanda na tayo. Lumalaki na mga anak natin, napapailing na sabi ko sa kanya. O ano naman? Anong masama sa makatabi kang matulog? Hirit pa niya. Palusot ka pa? Basta hindi pa ako matutulog at tatapusin ko pa ito, ang sabi ko naman. Ilang ulit pa siyang humirit noon bago siya sumuko at sumunod na lamang sa sinasabi ko. Nauna na siyang pumasok sa loob ng kwarto namin para matulog. Naging madalas na gano'n ang eksena sa amin dahil may mga oras na doon ako sa kinakaupuan ko nakakatulog. Sumasakit na rin tuloy ang balakang at bato ko sa ganong pwesto. May mga oras na nagigising ako na may unan sa may ulunan ko o kaya ay kumot sa likod. Alam ko na ang asawa kong si Noli ang naglagay noon sa akin. At minsan ay nagigilty ako kasi hindi ko na siya naaasikaso pa. Ayun nga lang, mas nananaig pa rin ang pagmamahal ko at pag-aasikaso sa mga anak naming dalawa. O Noli, bakit ka tawag ng tawag? Alam mo namang nasa meeting ako dito sa eskwelahan. Kuhaan ang card ng mga bata. Ring nang ring yung telepono ko, nakakahiya sa mga teacher. Ano ba ang problema? Bakit hindi mo na lang ako i-text? Inis na tanong ko nang sagutin ko ang tawag ni Noli. Nasa PTA meeting kasi ako ng anak ko kaya busy ako ng araw na yon. Ano kasi wika niya sa kabilang linya. Ano, bilisan mo at nagmi-meeting pa sa loob at kailangan akong bumalik. Inis na wika ko pa. Napauwi kasi ako ng bahay, parang tinatrangkaso kasi ako. Sumasama ang pakiramdam ko, parang ang sakit ng buong katawan ko. Sagot niya na umuubo pa. Ano ba yan, Noli? Yan na nga ang sinasabi ko eh. Paano na ang trabaho mo ngayong araw? Inis pa ring tanong ko. Wala, absent ako. Alam mo namang dekontrata lang kami. Walang bayad kapag hindi nakapasok. Sagot niya sa paos na boses. Ikaw tong sabi sa akin na huwag kong pabayaan ang sarili ko tapos ikaw naman pala tong nagpapabaya sa sarili mo. Paninermong ko naman sa kanya. Lori, huwag mo na akong sermonan. Baka lalong sumama ang pakiramdam ko. Anong oras ka ba matatapos dyan? Baka pwede mong ipagluto ako. Gusto ko ng mainit na sabaw. Saka hindi pa ako nakakainom ng gamot. Tanong niya sa akin. Noli naman, alam mong marami na akong ginagawa. Hindi ka naman na bata.
galing ka na sa labas kanina, mano ba namang sinabay mo na ang pagbili ng makakain mo? Hindi ko alam kung anong oras matatapos to. Basta hindi ako pwedeng umuwi ng maaga. May mga activities pa si Andoy na kailangan ko ring puntahan. Sagot ko pa sa kanya. Okay, sige. Tapusin mo na lang muna yung meeting dyan at gagawa na lang ako ng paraan. Babangon ako dito at ipagluluto ko ang sarili ko. Lalabas na rin ako dito para bumili ng gamot. Ingat ka sa pag-uwi ha. May himig na pagtatampo naman na sabi niya sa akin. Papadudot, dito na siguro nagugat yung isang bagay na hindi ko akalaing magiging problema ng pamilya namin. Hindi ko alam pero yon yung mga panahon na wala akong pakialam sa iba. Basta ang focus ko lang ay ang mga anak ko. Sila lang ang lagi kong inuuna. Kaya kahit may mga pagkakataon na kailangan ako ni Noli binabaliwala ko lamang siya. Para sa akin kasi yung dalawang anak namin ang dapat naming inaasikaso at inaalala. Dapat nasa dalawang bata palagi ang focus ko. Dahil matanda na si Noli at alam na niya kung paano alagaan ang sarili niya. Sigurado naman ako na maintindihan niya kung hindi ko na siya naaasikaso pa dahil pareho namang kaming nagsasakripisyo para sa mga anak namin. Papadudot, aaminin ko na sa dami ng inaatupag ko, hindi ko na naaasikaso ang asawa ko. Iniisip ko na lang talaga noon na maintindihan naman ni Noli yun. Parehas naman kaming magulang kaya dapat alam niyang mas tuon ang oras at atensyon ko sa mga anak namin. Pero magkaiba pala ang pananaw namin, Papadudot. Magmula noon ay madalas na kaming magtalo. Unti-unti na rin nanlalamig siya sa akin. Pakiramdam ko noon ay imbes na makatulong si Noli mas nakakadagdag pa siya sa mga pinoproblema ko. Para kasing ako lang ang nagfo-focus sa mga anak namin. Pakiramdam ko ay hindi na niya ako naiintindihan. Parang nagiging irresponsableng tatay at asawa na siya sa mga anak namin. At doon na nga nagumpisang magbago ang lahat sa amin ng asawa ko. Pareho na kaming naging malamig sa isa't isa. Nagtatabi pa rin kami sa kama kung matutulog pero wala nang yakap o halik na nangyayari. Nag-uusap na lamang kami kapag may kailangang bilhin o bayaran. Kaunting kumustahan lang na minsan ay nauuwi pa sa pagtatalo. At mas lumala ang lahat ng yon nang sabihin ni Noli na natanggal siya sa kumpanya nila. Sinabi ko naman sa iyo na walang may gusto na mangyari yon, hindi ba? Nagkaroon ng malaking problema sa kumpanya. Nadamay kami. Marami ring nawala ng trabaho at hindi lang ako. Inis na wika ni Noli nang sabihin ko sa kanya kung bakit siya nawalan ng trabaho. Namumroblema na kasi kagad ako kung paano na ang magiging gastusin namin sa bahay, sa school, sa mga anak namin at sa ibang bagay pa. Hindi ko kakayanin ang mga yon na ako lamang. Anong gagawin natin ngayon? Anong gusto mong gawin ko? May college ka nang pinag-aaral oh. Saan ako pupulot ng pambayad sa tuition fee ni Clara? Tanong ko. Bakit ba laging ganyan ka? Ba't parang lagi mong pinamumukha sa akin na hindi ko kayang diskartehan yung mga problema? May hinanakit na wika niya. Kasi yan lagi yung sinasabi mo Nagagawa ka ng paraan, didiskartehan mo. Pero may nangyayari ba? Inis na tanong ko. May nangyayari, Lori. Nakakaaho naman tayo Sadyang lumalaki lang yung mga gastusin natin sa bahay. Kasi lumalaki na rin yung mga bata. Sagot pa niya. Hindi mo ko naiintindihan. Palibhasa, hindi naman ikaw yung naiiwan dito sa bahay para asikasuhin ang lahat. Gigising ako na maaga. Aasikasuhin yung mga bata pag alis nila. Maglilinis ako ng bahay, magtatahi, mamamalengke, maglalaba at kung ano-ano pa. Eto lang naman ang sinasabi ko. Puro trabaho na lang yung inaatupag mo. Ibigay mo naman sana lahat ng makakaya mo kasi ikaw lang naman ang inaasahan ng pamilyang ito. Kung may ibang trabaho lang akong alam bukod sa pananahi ay ginawa ko na Ang sabi ko pa sa kanya. Sinasabi mo na kulang lahat ng ibinibigay ko, ganun ba? Ikaw nga wala ka ng oras para sa akin. Ni hindi mo ko matanong kung pagod ba ako, kumain na ba ako. Pero may narinig ka bang reklamo sa akin?
Wala hindi ba? Panunumbat niya. Noli, seryoso? Iniisip mo pa yan? Ako nga wala nang ibang iniisip kundi ang mga anak natin, tapos ikaw may panahon ka pa para isipin ang sarili mo? Sagot ko naman sa kanya. Pasang ko tong pamilya na to. Lahat kayo nakasandal sa akin. Pero ako, kanino ako sasandal ha? Kanino ako sasandal? Sinong pwede kong pagsabihan ng napapagod na ako kapag nahihirapan na ako? Wala, wika pa niya. At isisingit mo na naman yung pagdadrama mo. Naiinis pang sagot ko. Hindi ako nagdadrama, Lori. Kasi tuwing kailangan kita, lagi mong ipinamumukha sa akin na hindi na ako kasama sa pang-araw-araw na buhay mo. Lori, oo, padre de pamilya ako dito pero asawa mo pa rin ako. Asawa mo ko na nangangailangan din ng pagmamahal at pag-aalaga mo. May hinanakit pa na sabi niya. Papadudot habang tumatagal mas nadadagdagan pa ang problema namin ni Noli. Mabilis din kasing uminit ang ulo ko lalo na pag nagigipit kami sa pera. Hindi na ako nakakapag-ingat sa mga salitang binibitawan ko sa asawa ko. At lalo pa ako nagagalit sa kanya tuwing nag-aaway kami. Dahil imbes na unahin ni Noli ang pag-iisip ng solusyon sa problema namin, mas inuuna pa niya ang pagdadrama. Kesyo wala na raw akong oras sa kanya na hindi ko na siya iniintindi at kung ano-ano pa. Para sa akin para siyang batang mag-isip para sa edad niya. Paulit-ulit na ganon ang pinagtatalunan namin ni Noli, papadudot. Nakakasawa na, nakakapagod na rin at pakiramdam ko noon ay hindi na nakakatulong ang asawa ko sa akin. Pati ako'y naninibago na rin sa sarili ko. Ang totoo niyan, ng mga panahon na yon ay hindi ko na alam kung mahal ko pa ba si Noli. Gusto ko rin namang magkaayos kami pero kabaligtaran ang nangyayari. Lalo lang lumalayo ang loob ko sa asawa ko. Papadudot mabilis lang ang panahon. 5 taon na ang nakalipas at sa awa ng Diyos ay pareho nang nakagraduate ng college ang 2 anak kong si Clara at si Andoy. Kaya lang biglaan din nagkaroon ng mga pagbabago. Syempre hindi na sila mga bata. Nasa edad na sila kung kailan gusto nilang magkaroon ng kanya-kanyang buhay. Nag-asawa na rin kasi kaagad ang panganay kong si Clara pagka-graduate niya. Nabuntis siya kaagad kaya hindi pa muna siya nakapagtrabaho. Nangunsumi ako pero wala naman akong magagawa. Kundi ang sumuporta na lamang bilang nanay. Ang bunso kong si Andoy naman ay hindi ko na maintindihan ang pag-uugali habang tumatagal. Mas gusto niya kasing kasama ang mga barkada niya, papadudot. Akala ko noon, ngayong napagtapos na namin ang mga bata sa pag-aaral ay okay na ang lahat. Akala ko'y wala nang masyadong problemahin pero nagkamali ako. Wala pa pala kami sa kalagitnaan ng pakikipagsapalaran sa buhay. 5 taon ang lumipas. Pareho nang nakatapos ang pag-aaral ng 2 anak ko. Ayun nga lang maagang nakapag-asawang panganay kong si Clara at nagbuntis. Yung asawa pa naman niya ay walang permanenteng trabaho. Kaya kahit nakabukod na sa amin si Clara ay nag-aabot pa rin ako ng pera ng panggastos sa kanilang mag-asawa. Hello Clara, anak. Ano, kumusta ka na dyan sa bahay ng biyanan mo? Ang wika ko sa kausap ko na si Clara sa cellphone. Okay lang nay, medyo hirap lang talaga ako sa pagbubuntis ko. Sagot naman ni Clara. Yung check-up mo, kumusta naman? Tanong ko ulit. 8 buwan na kasi siyang nagdadalang tao. Ayos lang naman po nay pero gaya nga ng sabi ng doktor ay may possibility na masisaryan ako. Suhi kasi yung baby namin. Kinakabahan nga ako nay kasi malapit na akong manganak. Buwanan ko na next month. Sagot naman niya. Anak, makakayanan mo naman yan. Saka maalaga naman sa iyo ang asawa mo eh. Hindi ka niya pababayaan. Saka nandito naman kami. Pagpapaalala ko sa kanya. Nay, hindi lang naman yun ang iniisip ko eh. Siyempre ang laki ng magagastos. Wala akong trabaho, yung asawa ko rumaraket-raket lang. Alam mo yun Nay, ang hirap mag-isip kung saan ako kukuha ng pambudget. Malungkot na kwento pa niya. Hay naku anak, huwag ka nang ma-stress, huwag ka rin mag-alala, gagawa ako ng paraan para makatulong. Lagi namang may mga patahi sa akin.
Saka kahit paano nakakaluwag naman kami dito. Dalawa lang naman kami ng tatay ninyo sa bahay, ang sabi ko sa kanya. Kumusta na po pala si tatay? Tanong ni Clara. Ayun, driver ng isang private na kumpanya. Palipat-lipat sila ng lugar kaya madalas ay wala rin siya dito, sagot ko. Ganun po ba? Mabuti at hindi kayo masyadong nalulungkot dyan. Si Andoy Nay, dinadalaw naman ba kayo? Tanong niya ulit. Sa ibang bahay na rin kasi nakatira ang bunsong anak ko. Ewan ko ba sa batang yun? Huling kausap ko sa kanya ang sabi niya ay doon daw siya nakatira sa isa niyang barkada. Sabay-sabay na raw silang maghahanap ng trabaho. Wika ko. Sus trabaho, maniwala ko sa kanya Nay. Pustahan tayo, mag-aasawa na rin yan. Basta Nay ha, malalaki na po kami kaya wag na kaming masyadong intindihin. Isipin niyo rin yung sarili ninyo. Kayo ni tatay. Payo niya sa akin. Papa Dudut, kahit halos may mga sarili ng buhay ang mga anak namin ay hindi ko pa rin maalis sa sarili ko ang mag-alala sa kanila. Dahil nga mga anak ko sila. Palagi pa rin ako nangungumusta sa kanila at gusto ko pa rin na naririnig ang boses nila. Tapos hindi rin ako tumitigil noon sa pag-aabot ng perang panggastos sa kanila. Kinakailangan pa na tuloy na tipirin ang pera namin sa bahay ni Noli para lamang makatulong sa dalawang anak namin. O Noli, anong meron? Bakit parang ang dami mo yatang pagkain? Saan galing ang mga yan? Nagtatakang tanong ko nang makita ko ang iba't ibang pagkain sa ibabaw ng lamesa. May cake pa sa gitna noon na labis kong ipinagtataka kasi wala naman sa amin ang may birthday. In-order ko yung mga yan. Pinaluto ko doon sa kakilala ko nagtatrabaho sa mga catering. Nakangiting sagot ng asawa ko. Bakit nga, para saan? Tanong ko pa. Wala ka bang naaalala ngayon, Lori? Siya naman ang nagtanong. Naaalala? Bakit, may okasyon ba? Kakatapos lang ng birthday ko ah. Yung sayo naman malayo pa. Anong meron ngayon? Naguguluhang pa rin tanong ko. Hindi mo na nga yata naaalala. Hay, Lori naman. 20th anniversary natin, nakalimutan mo? Malungkot na wika niya. Saglit na natahimik at nag-isip ako bago ko naalala ang tinutukoy niya. Anniversary. Pasensya na. Nagiging malilimutin na kasi ako eh. Dispense ako sa kanya. Ayos lang, naiintindihan ko. Hindi ba paborito mo tong kaldereta? Saka lechong paksiw. Matagal-tagal na rin tayong hindi nakapag-ulam ng ganito. Nakangiti niyang wika. Alam mo, dapat hindi ka na nagpaluto, ako na lang sana. Nakatipid pa tayo. Sayang yung gastos oh. Mukhang mahal ng binayad mo sa nagluto nito. May panghihinayang na sabi ko. Lori, hayaan mo na. Minsan lang naman. Saka gusto sana kitang surprisahin kaya hindi ko na sinabi sa'yo. Paliwanag naman ni Noli. Noli, basta may makain, may maihanda ay ayos na sa akin. Hindi naman ako mahilig sa mga sorpresa na ganyan. Hindi na tayo mga bata. Pero siya, kumain na lang tayo, marami pa akong gagawin. Tambak pa yung mga tatahiin ko, malamig na tugon ko. Na-appreciate ko rin naman ang ginagawang yon ng asawa ko. Yun nga lang, may mga priority kami na dapat unahin pagkagastusan kesa ang mag-celebrate ng ganong okasyon. Papadudot, dahil nga sa nakabukod na si Clara at hindi na rin laging umuwi sa bahay si Andoy dahil sa barkada kaming dalawang mag-asawa na lamang ang madalas na magkasama. Nananahi pa rin po ako at abala pa rin si Noli sa pinapasukan niyang construction. Wala na kaming pinag-aaral pero hirap pa rin kami sa pera. Dahil sumusuporta pa rin kami kahit papaano kay Clara. Tapos nagpapasaway pa ang bunso kong si Andoy. Kumbaga hindi pa rin natatapos ang problema hanggat nabubuhay ka. At lalo pa nga kaming sinusubok ng panahon, Papadudot, dahil paglipas ng ilang taon, naaksidente si Noli sa pinagtatrabahuhan niya. Nabaldado ang kaliwang paa niya at naospital ng ilang buwan. Nagkabaon-baong kami sa utang. Naibenta ko na rin ang ibang mga gamit na pwedeng ibenta
para lamang maipambayad sa ospital at pagpapagamot ni Noli. Walang gabing hindi ako umiiyak bago matulog, kakaisip kung paano namin malalampasan ang lahat ng ito. Kapos na nga kami sa pera tapos naging ganun pa ang lagay ng asawa ko. Pananahi lang ang pinagkakakitaan ko at sobrang hirap at hindi ko na alam ang gagawin ko. Nang mga panahon na yon ay idagdag pa na napapadalas ang paghingi ng pera sa akin ni Andoy dahil palagi siyang walang trabaho. Siyempre palagi naman akong gumagawa ng paraan para matulungan siya kasi anak ko siya. Kahit paminsan-minsan ay nahihirapan ako kung saan ko pahuhugutin ang pera na ibibigay ko sa kanya, Papa Dudut. Hello Lori, kumusta na ba yung pinapatahi ko sa iyo? Mag-iisang linggo na Noong nakaraan pa yan pinapatapos ko sa iyo, hindi ba? Tanong ni Aling Melinda nang tumawag siya sa akin. Siya ang madalas na nagpapatahi sa akin para sa opisina nila. Naku Ate Melinda, pasensya ka na ha. Hindi ko pa kasi tapos Kaagad na dispense ako sa kanya. Abay kailan mo balak na tapusin yan? Inihingi na yan nung nagpagawa. Ako yung nasisira naman sa usapan Lori Nag-down payment na sila. Inis na sabi pa ni Ate Melinda. Pasensya na talaga Ate Melinda. Tatapusin ko na rin lahat ng ngayong araw, ang wika ko sa kanya. Abay dapat lang. Kung hindi mo kaya dapat umpisa pa lang ay nagsabi ka na. Pagsusungit naman niya. Asikasuhin ko na yung mga tatahiin. Tatawagan ko kayo kaagad kapag pwede nang pick upin. Pangako ko sa kanya. At nang matapos ang pag-uusap na yon ay kaagad kong sinimula ng pananahi ko. Medyo nagpapanik na rin ako noon dahil ayokong masira sa mga nagiging customer ko. Ako na lang ang kumikita sa bahay kaya hindi pwedeng masira ang trabaho ko. Lori halika na, kumain na tayo. Tanghalian na anyaya sa akin ni Noli nang makalapit sa pwesto ko. Naka-wheelchair na lamang siya noon kaya hindi na rin siya masyadong nakakatulong sa akin. May pagkain dyan, nakahanda na sa mesa, kumain ka na lang. Tugon ko sa kanya habang patuloy sa ginagawa ko. Sabay na tayong kumain, alam kong gutom ka na rin. Wika pa niya. Mamaya na ako kakain at mauna ka na. Sagot ko na hindi pa lumilingon sa kanya. Saglit siyang umalis sa may harapan ko at pumasok ng kusina bago muling bumalik. Lori, kain na at huwag ka na magpalipas ng gutom. Eto at dinala na kita ng pagkain mo. Wika pa niya. Mamaya na nga ako sabi kailangan ko munang tapusin to. Nakita mo nagtatabas pa ako, bawal akong magkamali dito. Tanggi ko pa sa kanya. Dadalhan na kita dyan. Kailangan mong kumain at manghihina ka na niyan. Ito yung plato mo. Wika pa ni Noli pero bago pa niya naabot sa akin ang plato ay nabitawan niya yon na dahilan para magkamali ako sa ginagawa ko. Lintik na. Ayan na nga, nagkamali na ako. Mali na, palpak na. Buisit. Noli naman kasi pag sinabi kong mamaya na, mamaya na. Bakit ba ang kulit mo? Nakahanda na yung pagkain dyan sa mesa, hindi ba? Kakain ka na lang. Bakit kailangan mo pa akong istorbohin? Diyos ko naman Noli Kita mo na nga nagkakanda kuba na ako sa pagtatrabaho. Ang dami ko nang pinoproblema at dinadagdagan mo pa. Bulyaw ko sa kanya. Sorry, pasensya na. Alam ko na wala na akong maitutulong sa iyo sa ngayon. Wala na akong kwenta pero gusto lang kitang alagaan kasi yun lang naman ang magagawa ko. Yung manatili sa tabi mo at mahalin ka. Oo, hindi na ako nakakalakad. Pero hindi naman ibig sabihin nun wala na akong kakayahang magpatuloy sa buhay. Naiiyak namang sagot ni Noli. Pagod na ako Nahihirapan na ako sa sitwasyon natin. Akala ko nga makakaahon na tayo kasi wala na tayong pinag-aaral pero bakit ganun? Ang dami nating problema. Hindi pa rin natatapos. Naiiyak na rin na sabi ko. Bakit mo kasi pinapasan ang lahat? Bakit sinusolo mo? Hindi ba pwedeng ibigay mo naman sa akin yung iba? Hindi ba pwedeng magtiwala ka naman sa akin? Ayaw mo bang labanan natin to ng magkasama? Tanong niya sa akin. Lahat ginawa ko para sa mga anak natin. Ibinigay ko ng buong buhay ko sa kanila. Pero bakit ganun? Parang may kulang pa rin.
Bakit kailangan ko pa rin makita na may kulang sa kanila? Na nahihirapan sila na para bang hindi pa rin buo lahat ng naisakripisyo ko. Naisakripisyo natin paglalabas ko ng sama ng loob. Hindi natin habang buhay kargo ang mga anak natin. Darating ang panahon na sila na ang pipili ng daan ang gusto nila at hindi natin kontrolado yun. Basta alam mo at napatunayan mong naging mabuti kang magulang. Hindi ka magiging kulang para sa kanila. Pag-alo naman sa akin ni Noli. Papa Dudut, hindi ko maintindihan na dadalawa na nga lang kami ni Noli sa bahay napapadalas pa ang pag-aaway namin. Nagagalit ako na naaawa sa sitwasyon namin. At naibabaling ko sa kanya lahat ng stress na dala ng pinagdadaanan namin. Nag-aalala din sa akin ang asawa ko at nagigilty siya dahil wala raw siyang magawa para tulungan ako. Ako naman wala ring choice kundi ang magdoble kayod mag-isa. Nagdesisyon si Noli na tumira muna sa mga kapatid niya. Doon daw mas maaalagaan siya at hindi na muna siya magiging pabigat sa akin. Masakit marinig yon sa asawa ko, Papa Dudut, lalo na't huling beses na magkasama kami sa bahay nag-away pa kami. Nang mga panahon na yon ay madalas na akong mag-isa. Nagpapakabisi na lamang ako sa pananahe pero hindi ko pa rin maiwasang malungkot dahil nami-miss ko ang pamilya ko. Yung mga anak ko may kanya-kanya ng buhay, ang asawa ko naman ay lumayo na ang loob sa akin. Pero kahit na ganoon ay kinakaya ko pa rin ang lahat, total naman para sa kanila rin ang ginagawa ko. Mabuti na lang at nagkaroon pa ako ng ibang customer sa pananahe kaya palagi akong nakakaraket. Ayun nga lang hindi na ako madalas na nadadalaw ng mga anak namin. May mga oras na tumatawag sila pero hindi na rin gaanong kadalas. Minsan tumatawag sila para saglit na mangumusta at manghingi ng panggastos pero pagkatapos noon ay hindi na ulit sila magpaparamdam pa. Ang sakit ng katawan ko. Teka, anong oras na ba? Nauubong wika ako nang magising ako sa loob ng kwarto. Mag-aalas 6 na ng umaga. Mag-almusal ka na. Ipinagluto kita ng sopas. Ang wika pa ni Noli. Noli, teka. Paano ka nakarating dito? Gulat na tanong ko nang makita ko si Noli. Huwag mo nang alalahanin kung paano ako nakarating dito. Malamang ay hinatid ako ng mga kapatid ko. Halatang masama ang pakiramdam mo at hindi mo na malayang dumating ako. At nagluto pa ako sa kusina. Kaya mo bang bumangon? O subuan na lang kita? Tanong niya sa akin. Hindi na ako nakapagsalita kaagad noon at natuluyan ng umiyak. Hoy Lori, ang sabi ko kumain ka na hindi umiyak. Iinom ka pa ng gamot oh. Ang wika ni Noli na lalong nagpaiyak sa akin. Sobrang nagigilty kasi ako noon. Tinataboy ko si Noli pero heto siya ngayon at gusto akong tulungan. Noli, sorry ha. Sorry sa lahat ng pagkukulang ko. Sana mapatawad mo ko paghingi ko ng tawad sa kanya. Ano ka ba, Lori? Hindi mo naman kailangan humingi ng tawad. Hindi naman ako nagtanim ng sama ng loob sa iyo kahit na kailan. Asawa kita, lahat ng problema na dumarating at darating pa sa atin ay tatanggapin ko kasi mahal kita. Ang wika naman ni Noli. Salamat. Salamat kasi kahit ang dami kong pagkukulang sa iyo, nandiyan ka pa rin. Lagi ka pa rin nandyan para sa akin. Nagsisisi ako na hindi ko naparamdam sa iyo sa loob ng maraming taon kung gaano ka kahalaga sa akin. Wika ko pa. Patawarin mo rin sana ako kung hindi ako naging buo para sa iyo. Na may mga pagkakataon na imbis na makabawas, nakadagdag pa ako sa mga inaalala mo. Sagot pa ni Noli. Pero mahal kita. Mahal na mahal kita, Noli. Naiiyak na sabi ko sa kanya. Alam ko naman yun eh. Kahit nasasaktan ako, kahit nahihirapan, pinangahawakan ko pa rin yung pagmamahal mo. Yun pa rin ang nagiging lakas ko. Sagot naman ni Noli. Mula ngayon babawi ako sa iyo. Hayaan mo akong bumawi sa iyo bilang asawa mo. Huwag ka nang aalis ha. Ako na mag-aalaga sa iyo dito at hindi kita pababayaan. Lagi na ako nandito sa tabi mo.
Mahal na mahal kita. Pangako ko sa kanya. Papa Dudut, noong makita ko si Noli para bang nabunutan ako ng tinik. Doon ko nga na-realize kung gaano kagaan ang pakiramdam na nasa tabi ko ang aking asawa. Bigla ko naalala lahat ng pagkukulang at pagkakamali ko sa kanya. Nang hinayang din ako sa mga panahong nasayang dahil hindi ko maiparamdam kay Noli kung gaano siya kahalaga sa akin. Pero at least hindi pa huli ang lahat, Papa Dudut, para magkaroon kami ng panibagong umpisa ng asawa ko. Papa Dudut, ngayon ay masaya na kaming nagsasama muli ni Noli. Sinusulit namin ang bawat araw at mas lalo pa naming minamahal ang isa't isa. Masaya ako dahil natutunan ko na sa isang pamilya, mahalin at alagaan mo rin ang asawa mo gaya ng kung paano mo mamahalin at aalagaan ang mga anak mo. Kasi sa dulo ang asawa mo lang din ang makakasama mo hanggang sa pagtanda. Lalo na pag may mga kanya-kanya na ring pamilya ang mga anak mo. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, and God bless and more power sa inyong YouTube channel. Lubos na gumagalang, Lori. Wala nang makakapantay sa pagmamahal ng isang tunay na ina, kaya dapat napahalagahan natin sila pati na ang ating mga tatay o kung sino man ang tumatayong mga magulang natin. Hindi kasi natin sila makakasama sa panghabang buhay, kaya dapat napahalagahan natin ang bawat oras na nandyan pa sila. Pero sa buhay may asawa at pamilya, ugaliin nating pag-aralan kung paano ibalanse ang oras natin para hindi natin nakakalimutan ang responsibilidad natin sa ating sarili at buong pamilya. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.